Okay po, magandang hapon po sa inyong lahat, mga ka-agree, mga kasaka. At dito po tayo sa barangay ng Pantayin at kapiling po natin ang isa sa farmer po ng barangay Pantayin, si Tatay Bibincio Reyes. O, tawagin po natin si Tatay Ben, ano? At isa po ito sa ating beneficiary nitong One District, One Product na ating pong proyekto o programa ng ating pong ginagalang number 1 Mayor Marisa Red Martinez, na kung saan po itong ang District 3, na kung saan ay bahagi po ng Pantayin dito sa District 3, at ang isa po sa ating pong itatanim dito ay ito pong ang mani, ano, na kung saan ay marami dito po ang nagatanim po ng mani, ano. At isa nga po sa beneficiary na kung saan ay magtatanim ito pong si Tatay Ben. At kapiling din po natin si Kuya Ruben Rodil, isa sa mga kasama po natin. Siya po yung ating pong katuwang, ano, dito po sa pag ano po ng ating mga makakasama sa magtatanim po ng mani. So ngayong hapon ay interviewin natin, ano, humingi tayo ng counting background patungkol dito po sa pagtatanim ng mani. Ikaw tatay ay kailan o mga ilang taong ka na pong nagtanim ng mani? Ah, Simula nung ako'y magkapamilya, yan ang naging hanap buhay ko. Apo. Katulong sa pagpamilya, ang pagtanim ng mani yan talaga ay 2 beses sa isang taon. Dalawang beses sa isang taon. Ibig sabihin, ano po yung unang, sabi nga yung sa panahon, ano yung... Yung pinakang panahon nito, yung patapos ang Mayo, o kaya ay mga perfect ng June. Opo. Ani yan ang Ugos. Tapos tatanim kami ng pangalawang ani, buwan ng September, ani kami ng December. Okay. So, dalawang beses. Yan. So, ibig sabihin, dalawang beses kayong tatanim ng mani, ano. So, halimbawa po ay, halimbawa, yung binhi, ano, yung sa binhi po, yung po bang, di ba, ang gamit po nila ay salup, ano, parang salup eh. Salud. Salup, oo. Ibig sabihin, yung pong isang balde ng, kung gagawin nating binhi, isang balde ng, ito po yung may balat pa. Oo. Ano, may balat yan. So yan ay pag nilugas mo o ginawin natin yung pambinhi na, mga ilang salup ang makukuha dyan? Sigurado yung dalawa. Dalawang salup. Sa isang balding may balat. Ibig sabihin dalawang salop. So yun ay kung kikiluhin mo ilang kilo yan. Mga Pinakang mga kulay, mga 5 kilo. yung Ang salot. yung dalawang salop. Oo. Oo. Yun ay ano na lugas na. Oo. Kasi yung isang salop ay halos 2.5, ano. Tama. Oo. So ang tapos yun, halimbawa kung itatanim natin yon ay ilan ang matataniman nung kwan yun? Yung isang balde na yun, no? Parang estimated mga siguro mga 100 square meter. Yung dalawang salop, Opo, yung dalawang salop na. sobra. Sobrang 100 per meter. So sobra yun. Oo. 200. Yun, oo. Kasi 2.5, isang salop yung ano yung isang 100 square meter. Ayan. So at least meron kitang basihan kung gaano karami ang pwede po nating itanim sa 100 square meter, ano. So yun naman halimbawa ay kung halimbawa base po dun sa iyong mga naunang mga pagtatanim, ano. Halimbawa ay gaano ang pwedeng maani. Halimbawa, Doon sa dalawang salop na binhi, ah, sa experience ko, pangkaraniwan na yung 6 na balde. 6 na balde. Ayan. Meron mang experience ako na nakaka8 balde, pero bihira yun. Oo. So, Galing na yun. oo. Ibig sabihin ano po yung ating dapat tingnan na lupa, yan ba'y lupa, tubig, ano po yung mga kailangan nating isaalang-alang sa pagtatanim ng mani? Una sa lahat, atin na natin yung medyo, kung tawagin na yung medyo yanggas ang lupa. Yanggas. Yung medyo Hindi pa pwede yung kumba? Yung kumba pwede? yung kumba, pwede. Pwede. Pero dito namang medyo bundok, Oo. yung ganitong medyo
parang medyo may anak-napig na Ayan, ito po yung site niya. ito ba Yan. ito. So, Hindi rin lahat ng lugar ay pwedeng taniman ng mani. hindi Napili applicable. rin. Opo, oo. So, ito ay sa tansya mo po ay mga ilang square meter rin. Iring ito. Ibigay na lang natin 500 pa rin. 500. So, marami kailangan. Oo, marami-raming kailangan binhi nating maitanim dito, ano. So, pagdating naman po dun sa mani, ano, ay sa tingin mo ba'y kumikita po tayo diyan? Oo naman. Kumikita. Matagal ko rin ginawa yan. Baka mga 15 taon siguro yan ang aking Okay, opo, oo. kaakibat sa pangpamilya. Oo, Kumikita talaga. kumikita. So, yun po ay halimbawa ang binebenta po ba ninyo ay ano diyan, nilabon ba 'yan o yung pambinhi ba o Karaniwan binibenta namin yung tuyo. Tuyo ng tuyo, oo. yung iba'y bumibili ng pambinhi, yung mga iba'y pang tinda. Oo. So magkano po ang per balde? Sa ngayon, magkano pong per balde? Ay siya ngayon ay yung nabili ko sa kuna ay 700. 700 ang isang Yun balde. sariwa pa. Sariwa pa 'yon. Labunin pa yun. Labunin 'yon. Oo. Pero ang tuyo, sa experience ko nung ako'y nagatuyo pa ng mani, mas mahal ang tuyo. Mas mahal yung tuyo. Baka kung ngayon ibibili ka ng tuyo, baka mga 800 na. 800. Kasi Okay. 700 na yung sariwa. Oo. 'Yun. So at least pagdating sa mani, malaki ang demand no, kasi ay parang maliit na ngayon yung nagatanim nito, no. Oo, ay maliit na talaga dahil dito, sa lugar na ito, itong Pantayin, Yung Matalaba, Tawiran. Matalaba, Tawiran, yan ay talagang karaniwang produkto rito ang mani. Opo. Lalo dito sa Pantayin, pinakamalaking manihan ang dito sa Pantayin talaga. Opo. Magpakumba, magpabundok, yan ang talagang Oo. pinakamalaking nagtanim dito. So isa nga po sa napili ng ating butihing Mayor Marisa Red Martinez na itong mani ay may ano po dito sa barangay ng Pantayin at itong Tawir, District 3 ano. At ang katuwang po pala nito ay yung pong may kasama pa po siyang kalabasa kasi yung mani kasi medyo matagal yan, halos sa ilang buwan ano. So may kalabasa ay ganun din. Pero yun po yung magka-combine kumbaga doon sa isang site. Pero doon sa dalawa po kasi yung target ano. Meron pong yung sa Dole, yung parang financial assistance na magtatrabaho sa Dole, may kaunting bayad ano. Pero sila po ay yung mga tao, ang target po doon sila ay bibili ng binhi. Kasi kung manggagaling pa po sa munisipyo yung may binhi na babayaran pa ay para namang kumbaga doble ano. Pero siguro maganda po siguro kung yun ay Dole, at least may matatanggap naman silang kaunti doon na pwedeng pagsimulan sa pagtatanim po ng mani ano. So yun isa po sa mga target doon ano. Then yung isa, yung binhi talaga ay manggagaling sa opisina sa Municipal Agriculture Office. Siyempre sa ano po ng ating punong bayan, Marisa Red Martinez, na yun, mga tatanim na yon ay parang siyempre paano ba matutulungan yung mga farmer? Bibigyan natin ng livelihood. At saka bukod doon, paano din naman matutulungan ang munisipyo? Siyempre kailangan po ay may babalik. Kumbaga kung ako ay magtatanim, dapat ay mayroong babalik man lang na binhi. Ano? Kasi para hindi mawala. At yung susunod na ano po uli ng programa ay meron po silang uling pagsisimulan. Mayroon ng papakunin. Opo. Kasi alam natin, ang mani, pangkaraniwan, pag nagtanim ka ngayon, next season, ay kailangan nakaprepare na yung mga binhi doon. Oo. Yan. So, ngayon po naman ay gusto ko po na madinig ano po yung mensahe para sa ating punong bayan. Kapo pwede po magabigay ka ng konting message po para sa ating Mayor Marisa Red Martinez patungkol po dito sa programang ito. Isang magandang hapon po. Unang sa lahat ay sa ating kagalang-galang na mayor na talagang patuloy ang pagsisikap na matulungan ang mamamayan ng Santa Cruz. Maganda po itong programang ito dahil yung pong mga taga-bukid na gusto magtanim na wala pang mapuhunan sa ngayon
ay magkakaroon din ng binhing maitatanim. Kaya lang po ay yung iba po na gusto magtanim wala pa namang sapat na area, pero yung pong iba ay mayroong malalaking area na pwede pagtaniman. Tulad po Opo. nga nito tayo namin ngayon, Mayor, ay mayroon po akong ina-percent rito area. Pero ilan lang din po ang kakapagtanim din. Oo. Pero ito po ay sabi po namin yung programang ito maging kapakipakinabang para po yung sa mga masunod po na mga magtatanim ay makikinabang din at higit po sa lahat ay sa aming pamilya makikinabang rin kami nito aming pagtatanim ng mani ito. Ayan, okay po. Maraming salamat po Tatay Ben sa iyo pong message at hayaan po ninyo at ito naman pong programa pong ito kumbaga sana po maging sustainable lalo na po dito sa Barangay Pantayin at may pagpatuloy pa rin mga iba po pong masusunod na magtatanim po. So yun lang po siguro Tatay ang akin pong salamat po sa iyong pong pagbibigay ng daan na kayo po ay aking makapanayam. At the same time, mabisita natin po itong site mo na pagtataniman dito po sa Barangay Pantayin. At yun lang po muna siguro mga ka-agri, mga kasaka at maraming salamat po sa iyo Tatay at muli po ay magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming pong salamat. Magandang hapon. Bye bye.